This is Sir B and welcome back sa ating YouTube channel. Today magsosolve po tayo ng random calculus problems. So perhaps magsosolve po tayo ng 10 to 12 random questions coming from a calculus book authored by Feliciano and Uy. So ang book po na ito ay commonly used by engineering students, BS Math students, and any math major students. And kapag tinuturo talaga yung calculus sa college, usually ito po yung ginagamit. Today po, magsosolve po tayo ng random questions coming from exercises sa book na ito involving yung tinatawag po na indeterminate form of limits. So let's go. Number 1, limit of x cubed minus 64 over x squared minus 16 as x approaches to 4. So, di ba po, sabi ko kanina, indeterminate form of limits. So, kapag nag-substitute tayo dito ng 4, di ba, yun yung usual na ginagawa natin, yung shortcut method to find the limit. So, sinasubstitute lang natin yung x approaching to 4 dyan. Okay? So, pero kapag sinubstitute natin yan directly, 4 cube is 64. So, 64 minus 64, 0 na yung numerator. 4 square is 16. 16 minus 16, 0. So, 0 over 0 po siya. Yan po yung tinatawag na indeterminate form. So, kaya later on, hindi na po tayo magsa-substitute direct substitution. So, expect na natin na indeterminate form siya. Yung 0 over 0 lang palang i-consider natin kasi marami pang ibang indeterminate form. Yung naka-raise sa infinity. Anyways, so to solve this, we have to do something else. We can factor, notice that the numerator is what? Difference of 2 cubes. X cubed minus 64 is 4 cubed. 4 times 4 times 4, 64 yon. And then yung numerator naman natin, difference of 2 square siya. Kasi yung 16, 4 square yon. 4 times 4. Ngayon, mag-apply na tayo ng factoring formula or technique. So, difference of 2 cubes, a cubed minus b cubed, ang factors po niya ay a minus b, tapos, square mo yung a, plus mo yung product nila, ab. So, kung minus ito, plus dapat dito. Alternate lang sila. So, plus pa rin dito kasi negative b times b square, b cubed po yun. Yung denominator naman, difference of 2 squares, ganito naman po yung formula niya, sum and difference. So, a minus b, then a plus b. So, ngayon, isolve na po natin. Okay? So, kunin na natin yung factors nito. So, ang factors nito ay, kumbaga yung a natin yan ay x, tapos yung b ay 4. Diba? Or kunin mo lang yung cube root ng x cube, x yun. Cube root ng 4 cube, 4 yun. Tapos, i-square mo tong x, tapos, add mo yung product ng 4 and x, 4x yun. Then, plus the square of 4, 16 yun. Then all over, take the square root naman ng x square, x yun. Square root ng 4 square, 4 yun. And then difference ito, sum naman dito. Okay? So, hindi ko lang nilagay kanina yung limit kasi hindi matatanggal yung formula. So, hindi pwedeng wala dito yung word na limit as x approaches to 4. So, be careful in solving limit. Minsan kasi diretso na tayo nagpa-factoring So, shortcut yun. Pero, yung formal computation, dapat andyan pa yung word na limit. Hanggat hindi po tayo nag-substitute, dapat andyan pa yung word na limit. So, clearly, we can cancel naman ito, x minus 4, So, ganyan sa mga indeterminate form, x approaches to 4 to, so, dapat ma-cancel natin yung x minus 4 dyan. Kasi yan po yung nagkakos na maging indeterminate siya, maging 0 over 0. Okay? So, what remains is limit of x squared plus 4x plus 16 all over x plus 4 as x approaches to 4. So, ngayon, pwede na tayong mag-direct substitution. So, 4 squared plus 4 times 4 plus 16 all over 4 plus 4. So, we get 16. Actually, pwede ka mag-factor dito, pero evaluate na lang natin 16 plus 16 plus 16 all over 8. So, ilang 16 yan? Tatlo.
we can multiply 16 times 3, 48 yon. Over 8, so 48 over 8 is 6. Ayan, yan na po yung limit niya. Okay? Number 2 naman po tayo. Limit naman ng x square plus 2x minus 8 all over 3x minus 6 as x approaches to 2. Okay? So ito, to solve this limit, factoring ulit tayo. Limit. So, trinomial to, and yung x square, ang coefficient niya ay 1. Kaya mas madali siyang i-factor. So, mag-iisip tayo ng dalawang number, ng product ay negative 8, and at the same time, ang sum ay positive 2. Ngayon, kapag pipili ka ng dalawang numbers, titingnan mo muna itong last term. Negative 8 siya, negative. So, ibig sabihin, yung dalawang numbers na iisipin natin ay magkaiba yung sign. And look at the middle term. Yung middle term natin ay positive. So, ibig sabihin, yung mas mataas na number ay positive. So, may naisip ka na bang factors? 4 and 2, di ba? So, 4 times negative 2, negative 8. 4 plus negative 2, that is positive 2. So, 4 and negative 2. So, x minus 2 and x plus 4. Ngayon, itong denominator, clearly, we can factor din. May common factor sila na 3. So, 3x divided by 3, x ang natira. Negative 6 divided by 3, 2, di ba? Yan. Okay? Makakancel na natin ito. Yung x minus 2, di ba? Sabi ko kanina, kung x approaching to 2 yun, yung question natin dyan sa limit, dapat na-cancel natin yung x minus 2. Kasi yun yung nagkukos na maging indeterminate siya, which is 0 over 0. So, what remains is limit of x plus 4. Meron pang 3 yung denominator, Okay? So, pwede na po tayong mag-direct substitution. So, 2 plus 4 over 3. So, we have 6 over 3. So, the answer is 2. Okay? Number 3 naman tayo. Number 3. Limit of x plus 3 square minus 9 all over 2x as x approaches to 0. Ngayon, question. Ano yung dapat na makancel natin? So, since x approaching to 0 to, kailangan makancel out natin yung x dyan. Okay? So, to do that, factoring ulit tayo. So, paano natin to ipapactor? Difference of 2 squares yan, di ba? Yung kanina, if you have a square minus b square, ang factors niya ay a minus b, a plus b. So, kumbaga, ang a mo dyan ay x plus 3. Okay? Yan. X plus 3. Tapos, plus 3. Diba? Yan. Tapos, x plus 3. Tapos, minus 3. Ayan. All over 2x. Ayan. Simplify na natin yung numerator. Okay? So, x plus 6 yan, diba? 3 plus 3. Pwede nating i-add yun. 6. Tapos, ito naman, 3 minus 3. So, x na lang, di ba? All over 2x. So, ito na. Makakancel na natin yung x. Ayan. So, ang natira ay limit of x plus 6 all over 2 as x approaches to 0. So, by direct substitution, 0 plus 6 over 2. So, we have 6 over 2 which is equal to 3. Ayun. Dali lang. Next naman tayo. Number 4. Number 4, limit. Iba namang question to. Kanina, halos lahat yon ay factoring, di ba? So, ito naman, may radical na siya dito. Square root of x plus 16 minus 4 all over x. So, definitely, kailangan nating makancel yung x dito. Kasi yun yung nagkukos na maging indeterminate siya. Ngayon, ano ang gagawin natin dyan para makancel yung x? Okay? Algebraic trick ang gagamitin natin, which is yung tinatawag na rationalizing the numerator. Ibig sabihin, mag-multiply tayo dyan to remove the radical sign. So ngayon, kopyahin muna natin.
square root of x plus 16 minus 4 over x. Ang i-multiply natin dyan ay 1. Pero syempre, hindi lang basta 1 yan. Kasi kapag minultiply natin sa 1, walang mangyayari dyan. Pero yung 1 na to ay, ang basis natin dyan ay yung conjugate ng numerator. Pag sinabing conjugate, opposite. So kung minus yan, di ba, minus 4 yun, so plus dito. So, ito na yung 1 kasi gagawin natin siyang fraction na same yung numerator and denominator. Okay? Ano yung purpose nito? Kasi di ba, meron tayong kaninang sum and difference. And kung maalala nyo, kapag in-square mo yung halimbawa, meron kang square root of a, tapos in-square mo, matatanggal yung dyan, radical sign. Equals a na yan. Diba? Halimbawa, what is the square root of 2? Tapos in-square mo, equals to 2 na yan. Okay? The square of the square root is yung nasa loob ng radicand. Okay? or yung radicand, yung nasa loob ng radical sign. Okay? Now, we have to multiply limit. Okay? Sum and difference na to. Diba? Kopyahin muna natin para clear. And x plus 16 plus 4. All over x times the root of x plus 16 plus 4. X approaching to 0. Yan. Ngayon, apply na natin yung sum and difference. So, bale, and apply muna natin. Ito, imumultiply na natin. So, square root of x plus 16, diba, i-square natin yan, tapos minus 4 square. Applying the difference of two squares formula. Ngayon, yung denominator natin, okay, kukopyahin lang natin yan as 4. No need to multiply, kasi ang goal naman natin, makancel out itong x na to. So, limit as x approaches to 0. So, ito, i-square natin, di ba kanina, mariremove na yung radical sign, x plus 16 na yan. And then minus 4 square, 16. Definitely, x na lang yung, or eventually, 16 or x na lang yung numerator natin. Kasi, ang goal natin dyan, makancel yung x eh. Diba? So, ang numerator natin ay x na lang, x over x plus 16 root plus 4. X approaching to 0. So, makakancel na natin ito. And take note, baka sabihin nyo, limit of ito, the root of x plus 16 plus 4. No, nag-cancel out tayo ng x dyan. Kailangan merong numerator na 1. No, common mistake po yun. Yan. So, dito pwede na tayo mag-direct substitution. So, we have 1 over the root of 0 plus 16. So, 0 plus 16 plus 4. So, we have 1 over the root of 16 plus 4. So, 1 over the square root of 16 is 4. Diba? Kasi 4 times 4 is 16. So, the final answer is 1 over 8. Ayan. Nang number na ba tayo? Number 5. 5 na tayo. Okay. So, next is the limit of x minus 1 all over the square root of x plus 3 minus 2 as x approaches to 1. Okay? Ngayon, ang gagawin naman natin ay rationalizing the denominator. Same lang po, yung problem natin kanina. Rationalizing the numerator yon. Kasi dito, nasa denominator na yung may radical sign. When we say rationalizing pala, or rationalization, ang purpose po dyan ay makancel out yung radical sign. So, yun yung pinaka-purpose. Kaya dito, mag-multiply na naman tayo ng 1. Pero ano yung 1 na yun? Conjugate, di ba? Square root of x plus 3 plus 2. Square root of x plus 3 plus 2. Okay? So, multiply na natin. Limit of x minus 1 times the root of x plus 3 plus 2. All over. Open muna natin para mas clear. Yan. Bago natin i-apply yung sum and difference or difference of two squares. Yan. Familiar na tayo dyan sa denominator, di ba?
So, ang i-work out natin dyan, denominator. Kasi nga, rationalizing the denominator. And, ang purpose natin dyan, makancel out itong x minus 1, di ba? So, kaya ang hint na natin dyan, sa denominator, makakapag-produce ng x minus 1 expression. So, ito, e squared ito, di ba? Square root of x plus 3 square minus 2 square, di ba? Applying the difference of two squares formula. Limit as x approaches to 1, x minus 1 times the root of x plus 3 plus 2. All over. So, mariremove na yung radical sign. So, x plus 3 na lang. Tapos ito, 2 square is 4. Makikita na natin na yung denominator ay x minus 1, syempre. And, pahin muna natin. Yung denominator ay x minus 1. Cancel, cancel. Okay? So, na-cancel out natin dyan. No need na maglagay ng 1 sa denominator. Ano? Kanina, sa numerator, naglagay tayo. Pero pag sa denominator, no need naman, di ba? Kasi 2 over 1. No need na. That is 2, di ba? So, ayun. Ang natira ay the root of x plus 3 plus 2. So, by direct substitution, we have the root of 1 plus 3 plus 2. So, that is square root of 4 plus 2. Okay, ano yan? 2 ang square root ng 4. So, 2 plus 2 is equal to 4. Okay? So, that is our final answer. Anong number na ba tayo? Number 6. Imagine, naka-5 na tayo. Number 6, ito. Baka mukhang pahirap na. Limit of cube root of x minus 2 all over x minus 8 as x approaches to 8. Okay? So, paano ba natin ito i-solve? So, sasabihin nyo, rationalizing the numerator. Pwede, di ba? Yeah, pwede. Ngayon, actually, yung advanced level na to ng factorization, kasi pag sinabi ka natin kasing factorization, hindi pwede yung ganito, di ba? Pero, sa algebraic manipulation, sa pag-solve, pwede natin siyang gamitin, Kasi, kung mapansin natin, cube root of x ito and 2. Kasi kapag kinuha mo yung kumaga, ang x na to, naka-cube din siya. Yan. Kapag nakaganyan siya, di ba, naka-cube siya, ito namang 8, 2 cube yan, di ba? Di ba, difference of 2 cube siya, tama? And, itong x raised to 1/3 pala, kung familiar kayo sa law of radicals and law of exponents, equivalent ito sa cube root of x. Di ba? Yung denominator dito, index siya. Dito siya sa labas ng radical. Tapos itong 1, exponent siya dito ng radical na x. Okay? So, kaya pwede nating i-apply dyan yung difference of two cubes. Okay? So, kumbaga, ipa-factor out po natin yung denominator. Yan. Naalala nyo pa yung yung difference of two cubes formula? Gamitin natin yan. A cube minus b cube equals a minus b. So, sa math, hindi mo talaga actually kailangan mag-memorize ng formula, Formula need to be understood. Not merely memorizing, Pero syempre, mas maganda na memorize nyo. A square plus AB plus B square. Hindi ako fond in memorizing formulas. I have to understand the formula. Alam mo dito, bakit plus dito? Bakit plus dito? Kasi plus dito kasi dapat may mga cancel dapat yan. Kasi kung pareho tong minus, walang makakancel. Magkakaroon ng middle term dito. Hindi na siya maging a cube minus b cube. Okay? Anyways, just a sort of information. So dito, sabi natin kanina, yung x na to, gagawin natin siyang x raised to 1/3 raised to 3, di ba? Or, since sabi na natin kanina, na yung x raised to 1/3 ay x or cube root of x. Okay? Cube root of x raised to 3 natin minus 2 cube. So, nire-write natin na maging difference of 2 cubes yung denominator. Okay? So, limit as x approaches to 8. So, kukopyahin lang natin yung itong numerator. Kasi later on, maka-cancel natin yan. So, ito,
A minus B, di ba? A minus B. So, anong cube root nito? Okay? So, we have the cube root of x. So, matatanggal lang natin yung, yung 3 dyan. So, minus B. Ang B natin ay 2. Okay? So, then, square natin. Kumbaga, ang A po natin dyan ay cube root of x, di ba? Tapos, ang B po natin ay 2. Yan. So, ngayon, cube root of x, i-square po natin ito. A plus AB. So, 2 times cube root of x plus B square. Plus 4 yun, di ba? Okay. Ngayon, this is equal to limit of cube root of x minus 2 all over. Pwede na nga pala nating i-cancel out. But anyways, magsisimplify pa po kasi tayo. Yan. Simplify pa tayo. Bakit dapat yan? So, cube root of x minus 2, yan. Okay. So, ito, kapag meron kang ganito, di ba, ang cube root of x ay x raised to 1/3. Tapos, kapag meron kang x raised to 1/3, tapos in-square mo, power of a power rule, mag-multiply ka dyan ng exponent. Kaya, x raised to 2 over 3. Kung meron kang x raised to 2 over 3, cube root of x square yun, di ba? So, cube root of x square. Yun. Eh, dapat familiar tayo sa law of radicals and exponents. So, plus 2 cube root of x plus 4. Ayan. So, maka-cancel na natin ito. Huwag kalimutan yung 1 sa numerator. Limit of 1 over the cube root of x square plus 2 cube root of x plus 4. Ayan. So, we have, pwede na tayong mag-direct substitution, cube root of 8 square plus 2 cube root of 8 plus 4. So, we have equals 1 all over. So, cube root of 8 square is 64, di ba? 8 times 8 plus 2 cube root of 8 plus 4. Now, we have 1 over, ang cube root ng 64 ay 4. 4 times 4 times 4. Kasi 4 cube ang 64. Plus, so ang cube root ng 8 ay 2. 2 times 2 times 2. Kaya 2 times 2 plus 4. Okay, we have 1 over 4 plus 4 plus 4. So 12 yun. So the final answer is 1 over 12. Okay? So 1 over 12 ang sagot. Actually, may isa pang solution dito, na hindi nagpa-factoring. Pwede din yun. Kumbaga, ito, pag multiply ka naman dito, ang i-multiply mo naman ay ito. Kumbaga, rationalizing the numerator din siya. What I mean is ito. Diba kanina, limit of, ngayon, cube root of x ba yan? Cube root of x minus 2 over x minus 8. Yung kanina kasi, factoring tayo. Ito, pwede mo naman kasi itong i-multiply, i-multiply ito, rationalizing the numerator naman. So, mako-confuse kasi kayo. Di ba kanina, conjugate and anong ginagamit natin? Conjugate ang pinang-multiply. Dito, ang ipang-multiply natin dito ay yung expression na magiging siyang x minus 8. Magiging siyang difference of 2 cubes. Kaya, actually, yung kanina na nakuha natin dito, ito, yung cube root of x square, yun yung i-multiply. Cube root of x square plus 2 cube root of x plus 4. Ayan. Tama ba? Yeah. Yan. Ganyan naman. All over x minus 8. Times, kalimutan natin. Siyempre, mag-multiply pa tayo. X minus 8, tapos multiply natin itong cube root of x square plus 2 cube root of x plus 4. So, kaya ang mangyayari dyan, limit as x approaches to 8. So, ito, yung numerator, magiging na siyang x minus 8. Diba? Kasi, ito nga yung mas maganda pala, kasi ang goal natin, makancel out yung x minus 8. So, another solution po to. Parang ito yung mas maganda. Mas common kasi yung kaninang solution natin.
Basta, ito, yung pinang-multiply natin, galing yan doon sa difference of two cubes. Kumbaga, mag-iisip tayo ng expression na kapag minultiply natin dito sa cube root of x minus 2, magiging siyang x minus 8. Magiging siyang difference of two cubes. Okay? So, ito ay cube root of x squared plus 2 cube root of x plus 4. Tingnan natin kung pareho lang ang sagot. Siyempre, parehas lang yan. Makakancel na natin yung x minus 8. So, yan yung nagkakos na maging indeterminate. So, dito, 1 over the cube root of x squared plus 2 cube root of x plus 4. O, di ba? Same na kanina. So, direct substitution na tayo. Cube root of 8 squared plus 2 cube root of 8 plus 4. Yeah. Same na. So, this is 1 over 4 plus 4 plus 4. So, same answer, 1 over 12. Okay? So, yan. Anong number na ba tayo? Number 7. Okay? Parang pahirap na. Number 7. 7. Ito naman kaya ang gawin natin. Ito. Okay, ito. Limit of ito, fraction naman tayo para may iba naman. All over x minus 4 as x approaches to 4. Okay? So, complex fraction siya. So, ang gagawin natin, we have to simplify first the main numerator. Ito yung tinatawag na main numerator, yung 1x, 1 over x minus 1 over 4. So, to simplify that, ang LCD nila ay 4x, di ba? Multiply mo lang. 4x divided by x, x, times 1, 1, di ba? Minus 4x divided by 4, x yun, times 1, so x, yan. Tama ba ako? 4x, x, 4x, 4, 4 ito, sorry. So, di ba 4x over x, cancel, 4 yun, tama. So, dito naman, 4x divided by 4, x, tama. Tama na. All over x minus 4. So, ngayon, ang gagawin natin ay recall natin yung division of fractions. Diba kapag nagdi-divide tayo, kinokopya natin ito, ang nauna, tapos i-reciprocal natin itong divisor natin. So, ang reciprocal niya na ay 1 over x minus 4 and proceed to multiplication. O, baka i-cancel nyo na to, yung 4 minus x and x minus 4. No, they are not equal. But, notice that yung 4 minus x, kapag nag-multiply tayo ng negative 1, ano mangyari? Negative 4, positive x. So, this is x minus 4. Sa madaling salita, kapag nag-multiply tayo ng negative 1 dito, so nag-multiply tayo dito ng negative 1, sa 4 minus x, magiging na siyang x minus 4. And kung nag-multiply tayo dyan ng negative, dapat dito rin, mag-multiply tayo. Diba? Nag-multiply tayo ng 1. And negative 1 over negative 1 is equal to 1. Remember, kapag nag-multiply tayo ng 1, hindi magbabago yung expression natin. So, kaya nga sa iba, ang ginagawa dyan, shortcut na. Kinakancel na yan, tapos nag-multiply na lang dito ng negative 1. Sa iba, ganun na yung ginagawa. So, ito, kakancel na natin. So, ang mangyayari, magkakaroon siya ng negative. So, we have limit as x approaches to 4. So, 1 over negative 4x. Kaya, actually, pwede na itong isa na lang dito. Magiging negative. Dito na siya. Kahit dito na yung negative, So, kasi kapag nag-multiply na tayo ng negative, ito at ito, naging na siyang pareho. Ito at saka ito, naging na siyang pareho. Kaya, magkakaroon na dito ng negative, So, we have 1 over negative 4 times 4. So, that is negative 1 over 16. Our answer. Kaya sa iba, shortcut na, no? Kinancel to, tapos nag-multiply na lang dito ng negative 1. Okay? Now, ano nang sunod natin? Ang number na ba tayo? 7. 7 na tayo. 7. So, pahirap na ng pahirap. Number 8 na tayo. So, try nga natin ito.
Mm. So parang masterclass ang ating video ngayon, no? Video lecture natin ngayon. So na-master natin yung solving indeterminate form of limits. So kanina, simpleng lang, radical ang nasa numerator or denominator. Dito, iba na. Ayan na siya. So dalawa na ang radical sa denominator natin. Of course, ganito sa math, minsan sinasabi ng students, hindi naman yun binigay ni sir sa example or sa pag-lecture. Ganito kasi yan. Ang binibigay is yung process. Kung paano yung procedure ng pag-solve, yung concept. Ngayon, dapat, mo na yon, responsibility mo na yon, na i-adapt yon yung natutunan mo sa kahit anong problem. Kasi ang problem dyan, regardless kung anong klaseng given dyan, ma-apply at ma-apply mo yung concept na yon or yung process na yon. Alam ba dito, di ba kanina nag-rationalizing the denominator tayo? So ngayon, wala namang problema kahit dalawa na yan. Di ba ang concept na alam natin kanina, mag-multiply ng conjugate to remove the radical sign. Kaya dito, mag-multiply na naman tayo. Ayan, plus. Bakit plus? Kasi magkakaroon ka ng sum and difference. Magkakaroon ng difference of two squares. And we know, kapag nagkaroon ng difference of two squares, magkakaroon ng a square minus b square. And kapag in-square mo tong naka-square root, remove yung radical sign, di ba? And that is the goal of rationalizing, di ba? Or rationalization. So we have limit as x approaches to 3. X minus 3 ang goal natin na mat-cancel, no? So, copy natin ito. And all over the root of x minus 2 minus the root of 4 minus x multiplied by the root of x minus 2 plus, natanggal yung root, the root of 4 minus x. Okay? Susulat natin ito na maayos. Mali. The root of 4 minus x, not parenthesis. Now, we have the limit of x minus 3. Siyempre, kukopyahin na muna natin yan. Kasi ang goal natin ay makancel out yung x minus 3. So dito, apply na natin yung difference of two squares. Ibig sabihin, we have to square this expression and then minus the square of this expression. Okay? So we have the limit as x approaches to 3, x minus 3 times the root of x minus 2 plus the root of 4 minus x all over. So, mariremove lang, makakancel lang yung radical sign, yung square root sign, x minus 2, minus. Take note, kapag minus, kailangan tayong maglagay ng parenthesis. So, 4 minus x. So, we have what? Limit as x approaches to 3, x minus 3, as root of x minus 2 plus root of 4 minus x. All over, x minus 2, so minus 4, negative times negative, positive na yun. So, medyo mahabang solution natin dito, Yan. X minus 3. Yan, kopyahin muna natin. Yan, plus the root of 4 minus x. Now, we have x plus x2, x minus 6, di ba? So, yan. Hindi pa natin kagad makakancel yung x minus 3. Pero, kapag pinactor na natin siya, pwede na. Di ba? Yan. Tiyagaan lang sa math, di ba? As long as you follow the procedure, the process, you use the correct formula, and eventually you will arrive at the correct answer, di ba? Ganyan sa math. So, 2 times, ang factor nila dito ay 2, pareho itong 2, divisible by 2 ang 6. So, 2x divided by 2x. Negative 6 divided by 2, negative 3, di ba? Ayan, cancel out na. O, anong natira? Limit as x approaches to 3, the root of x minus 2 plus the root of 4 minus x all over 2. Huwag kalimutan yung 2, baka hindi nyo na siya ma-include. So, pwede na tayo mag-direct substitution. Square root of 3 minus 2. Substitute na natin yung 3 doon sa x.
plus square root of 4 minus 3 all over 2. What is this? Square root of 1, di ba? Plus square root of 1 pa rin, all over 2. So we have 1 plus 1 all over 2. And that is 2 over 2, which is equal to 1. Ayan, di ba? Ganun lang. Sabihin nyo, mahaba yung solution. Kasi step by step ito, di ba? Pag na-master yan, madali lang yan. Ano? So, number 9 na po tayo. Next slide na tayo. Number 9. So, malapit na tayo mag-10. Number 9. So, siguro, mag-include din tayo ng trigonometric limits. Ano? So, ito, try natin ito. So, sine cube x, wala yung limit. Limit of sine cube x over sine x minus tangent of x. So dito sa trigonometry kasi tawag dito, dapat magaling ka sa algebra kasi ang trigonometry ginagamitan siya ng algebra eh. Halimbawa dito, gagamit ka dyan ng algebra. Naka-cube siya. But anyways, yung trigonometric muna, identity dapat ang alam nyo. Ayan. So what is tangent? Diba? Ang tangent is the ratio of sine and cosine. Ayan. So ano nang gagawin natin dito? Ayan. So sine cube of x over cosine x. Sinisimplify natin pa. Cosine x times sine x. So that is cosine x times sine x minus sine x, di ba? Ayan, di ba? Simple algebra lang yan. Pero yung natin dyan, trigonometric function na, may sine and cosine na. Hindi lang basta x. Okay? So dito, limit as x approaches to 0, sine cube. Yan. Okay? So di ba kanina, anong sabi nga natin? Mag-reciprocal nga pala, no? Yan. Limutan ko na. Sine cube, copy natin, tapos reciprocal tayo, cosine x over cosine of x. Sine x minus sine x. Yan. Then proceed to multiplication. So, pwede pa tayo mag-factor. Factoring tayo dito sa denominator. So, we have, actually, pwede na itong i-multiply. Pero magpa-factor pa tayo dito sa yan, sa denominator. Ayan, ano ang mapa-factor out natin dyan? Yung sine. Limit as x approaches to 0, sine cube of x cosine x over sine of x. Pareho silang may sine of x ito. So cosine of x minus 1, di ba? Ayan. Ayan, ano na? May maka-cancel ba tayo? Yeah, meron. So, cube ito, tapos ito raised to 1. So, mangyayari, magiging na siyang sine square, di ba? Cosine x over cosine of x minus 1. Ngayon, hindi pa yan. Indeterminate pa rin yan kasi ang cosine 0 is 1. Okay? Trigonometric identity tayo. Pythagorean identity. May Pythagorean identity kasing tinatawag, sine squared of x plus cosine squared of x equals 1. So, madaling salita, si sine square of x can be expressed in terms of cosine. So, 1 minus cosine square yun. O, diba? Yan. Kaya kailangan ma-recall nyo yung trigonometric identities and dapat magaling kayo sa algebra. Ayan. Yan yung kailangan na foundation sa calculus. And kahit anong math, talagang babalik at babalik tayo sa basic. So, this is 1 minus cosine square of x times cosine x. Over cosine of x minus 1. Ngayon, paano na to? Factorable yan, di ba? Difference of two squares. O, 1 minus cosine of x, tapos 1 plus cosine of x times cosine of x. Over cosine of x minus 1. Ngayon, 1 minus cosine of x ang nandoon. Diba? So ngayon, mag-multiply tayo ng negative. Kasi kapag nag-multiply tayo dito ng negative,
Di ba? Magiging na siyang 1 minus cosine of x. Or kapag nag-multiply tayo dito ng negative, magiging siyang cosine of x minus 1. So, limit. So, ganito yung ginawa natin kanina. Kapag nag-multiply na tayo dito ng negative, yan yung shortcut kasi. Cosine of x over cosine of x minus 1. Ayan. Ika-cancel out na natin to. Pero kailangan meron doon ng negative. So, we have limit as x approaches to 0, negative of cosine of x times 1 plus cosine of x. Cancel na nga pala natin yung ano. Na-cancel na nga pala natin yung denominator. Ano. So, yun. Yan. So, we have equals. Pwede na tayo mag-simplify. Negative cosine 0, 0 degree, times 1 plus cosine 0 degree. Ayan, ano ba ang cosine 0? So, cosine 0 is equal to 1. Kasi ganito siya. May unit circle na tinatawag, di ba? Ayan. Pangit ang pagkakadrawing. So, ayan. So, drawing tayo ng circle. Tinatawag tayong unit circle kasi. Ayan. Ayan. Pag sinabi unit circle, ibig sabihin 1, 0 dito, 0, 1 dito, negative 1, 0. 0, negative 1. Ayan. We all know that cosine is x, yung sine naman ay y. Kaya dito, 0 degree yan, 360, dito 90, dito 180, dito 270. Kaya nga, cosine 0 degrees is equal to 1 kasi yun yung x siya. So, 1. Ayan. Ganyan. Kaya no need to, memorize the formulas. Hanggat naiintindihan nyo, madali yan. So, this is 1, negative 1, times 1 plus 1. So, this is negative 1 times 2. So, the answer is negative 2. Okay? So, yan yung sagot natin. Ang number na ba tayo? Number 10 na tayo. O, di ba? Number 10. So, ito, number 10. Parang ang dali lang nito 1 minus cosine square of x. Parang related na kanina. 1 plus cosine of x. As x approaches to 0. Okay? Indeterminate kaya siya. 0. Parang hindi naman 0. Nga pala, magiging 0 nga pala yung 0 ba to? Cosine 0 na at ang sagot dito. Parang hindi ito indeterminate. Itong number 10. Kasi sabi natin kanina, cosine x. So, siguro nagkamali dito. It should be minus. So, gawin natin tong minus. Ito, minus dapat. Yan. Para maging indeterminate. So, yan. Kasi ito, 0 yung numerator dyan kasi 1 nga ang cosine x. Di, yung cosine squared of x, 1 pa rin yun. Kasi 1 square. So, dapat minus pala yan. So, ngayon, gagawin natin, factor lang. 1 minus cosine of x, tapos 1 plus cosine of x. So, maka-cancel natin definitely yung 1 minus cosine of x as x approaches 0. So, ito yung sinasabi kong madali lang. So, we have limit as x approaches to 0, 1 plus cosine of x. So, we have 1 plus. So, cosine 0 is cosine 0. Again, we have 1. 1 plus 1. So, the answer is equal to 2. Now, another. So, maybe last one or last two. 11 is the limit of, kasi parang last two questions na lang to. X sine 2x all over 1 minus cosine of x as x approaches to 0. So, yan. Indeterminate pa rin to. Limit as x approaches to 0. So, anong gagawin natin dito? We have to recall the identity, sine 2x. That is a double identity. And that is equal to 2 sine x cosine x. Ayan, all over 1 minus cosine x. So, paano natin yan maka-cancel? Ganito lang. So, sa math pala, kapag nagsusolve kayo, dapat hindi kayo
full of excitement. What I mean is the negative, Minsan kasi, out of excitement, kakamadali natin, nagkamali na tayo sa pag-solve. Kaya dapat be careful pa rin, So, yan. Siyempre, maganda na may excitement tayo, na although mahirap ang math, mas maganda, mag-enjoy pa rin tayo at the same time. So, yung mga mahilig dyan sa math, alam ko, ganun yung nyo, yung enjoyment or feeling nyo, kapag sobrang mahirap tapos bigla yung na-solve, satisfaction yun. So anyways, just sharing my own experience na rin, kumbaga. So sin of x. So minsan, excited tayo, tapos nagkamali na pala. So, ito. So, lagay na natin dito ng tunog. Tapos sin, di ba? So, sin square na yun, cosine x. All over 1 minus cosine x. So, ngayon, ano nang gagawin natin para may makancel? So, kailangan kasi natin makancel dyan yung 1 minus cosine x kanina. Kagaya ng kanina, di ba? So, meron tayo ditong sin 2x or sin square x. Naalala nyo? Lagay muna natin yung 2 cosine. Yung sin square of x is 1 minus cosine square of x. Pythagorean identity, di ba? Kagaya nung kanina. So, we can factor yung 1 minus cosine square of x, 2 cosine x times 1 minus cosine of x, diba? Sum and difference, 1 plus cosine x. All over 1 minus cosine x. Cancel. Yan. Ano natira? Ang natira ay 2 cosine of x times 1 plus cosine of x. Direct substitution, 2 times cosine 0 times 1 plus cosine 0. Yan. Ano nga si cosine 0? 1. So, 2 times 1 times 1 plus 1. Yan. So, 2 times 2. So, the answer is 4. Okay? Yan, 4. So, last. Last na ba? Parang hindi na kasi ito indeterminate yung last. So, 12. Limit of sine square of x. Actually, related pa rin naman kanina. 1 plus cosine of x. Pero yung x kasi dito, naka-pi na siya. Familiar kayo sa pi? Naka-radian kasi siya. Yung degrees kasi, pwedeng, o yung angle kasi, pwedeng naka-radian or naka-degree. Kanina, degree yung ginagamit natin. Yung pi, equals yan sa 180 degrees. Hindi ba tayo? Nag-drawing tayo ng unit circle kanina. So, ito, again, 1 minus cosine square yan, using the Pythagorean identity. So, we can clearly see here na makakancel natin yan. Kasi 1 plus cosine x yan, and 1 minus cosine x. Using the difference of two squares formula. Sum and difference yung factors niya. Cancel na to. So, anong natira? Limit of 1 minus cosine of x as x approaches to pi. So, by direct substitution, 1 minus cosine pi. What is cosine pi? So, sa unit circle, ang pi is 180, di ba? Yan. So, dito siya. This is pi or 180. So, anong coordinate yan? Negative 1, 0. So, cosine 180 is negative 1. So, 1 minus negative 1. So, we have 1 plus 1. So, the final answer is 2. That's it. Thank you so much for watching.